Sa mundo kung saan ang katotohanan ay pwedeng burahin ng limot, gaano kalayo ang kayang lakbayan ng isang lalaking handang maging masama para lang maging tama sa puso ng babaeng pangarap niya. Samahan niyo po kung makinig sa aking munting kwento. Enjoy listening po sa ating lahat. Emmanuel's POV. Si Emmanuel Monteverde o Thunder sa kanyang mga kaibigan ay ang uri ng lalaking sanay makuha lahat ng kanyang gustuhin sa isang pikit lang ng mata. Gwapo, mayaman, nagmamay-ari ng ngiting kayang magpalambot sa puso ng kahit na sinong babae. Para sa kanya, ang buhay isang malaking laro lamang kung saan ang pag-ibig ay isang pansamantalang aliwan at walang permanenteng lugar. Bawat gabi may bagong kasama, bawat linggo may bagong pangalan sa kanyang telepono. Emmanuel, anak, kailangan mo nang magmatino sa buhay mo. Madalas paalala ng kanyang ama tuwing makikita siyang umuuwi ng madaling araw nang may amoy alak at amoy pabango ng babae. Tingnan mo ang Kuya Ivan mo. Siya ang umahawak ng negosyo natin ng maayos habang ikaw walang ibang ginawa kundi maglustay at magpakasaya. Isang ngisi lang palaging sinasagot ni Emmanuel. Si Ivan Monteverde ang perpektong anak. Seryoso, matalino, responsable at paborito ng lahat. Di siya kailanman nakaramdam ng inggit sa kapatid. Katunayan, masaya siyang angkuy niya ang nagpapakatino upang manatili siyang malaya. Ngunit ang malayang mundong yon, unti-unting nagbago noong isang hapon ng Hulyo, kakauwi lang niya mula sa isang magdamag na party. Puyat at bahagyang masakit pa ang ulo. Habang naglalakad siya sa malawak na hall ng kanyang mansyon, narinig niya ang mahinang boses mula sa kusina. Sa halip na dumiretso sa kanyang kwarto para matulog, dinala siya ng kanyang mga paa tungo sa ingay na yon. Doon niya unang nakita si Imelda. Nakatayo ang dalaga habang maingat na nag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa flower vase. Nakasuot to ng simpleng uniforme ng kasambahay, isang plain na blouse at mahabang palda. Ngunit nang sandaling lumingon ito at ngumiti nang makita siya, tila ba huminto ang mundo niya. Magandang umaga po, Sir Emmanuel. Magalang na bati ng dalaga habang bahagyang yumuyuko. Ako po si Imelda, ang bagong kasambahay na kinuha ng mommy ninyo para tumulong sa mansyon. Tinitigan niya ito. Sa dami ng magagandang babaeng nakasama niya sa mga bar at party, walang alinlangan masasabi niya, ibang-iba si Imelda. May angking kaimpormalan at kainisan ng mukha nito na hindi niya kayang bilhin ng kahit anong presyo. Emmanuel na lang, ang tanging nabigkas niya, isang bagay na bihira niyang ipagawa sa mga kasambahay nila. O kaya, Thunder. Opo, Sir Thunder. Sagot ni Imelda habang patuloy sa pag-aayos ng bulaklak. Mula sa araw na yon may nagbago sa pang-araw-araw na gawin ni Emmanuel. Ang dating lalaki na halos gabi-gabi kung umalis, mas pinili na ngayong mamalagi sa bahay. Sa halip na lumabas kasama ng kanyang mga barkada, mas madalas siyang tumambay sa kusina o sa hardin. Mga lugar kung saan madalas na nagtatrabaho si Imelda. Isang gabi, pumasok si Imelda sa kwarto ni Emmanuel upang maghatid ng mainit na gatas dahil nalaman nitong hindi makatulog ang binata. Sir Emmanuel, ito po pala ang gatas ninyo. Baka makatulong para makapagpahinga kayo? Aniya, habang nilalapag ang tasa sa tabi ng lamesa. Tinitigan siya ng binata. Emmanuel, bakit napakabait mo? Lahat ba ng tao rito ginawan mo ng ganito? Natawa siya ng bahagya. Trabaho po kasi to, sir. Tsaka masarap po sa pakinamdam na makatulong at makitang maayos sa mga tao sa paligid ko. Di lang to basta trabaho para sa'yo, diba? Tanong ni Emmanuel habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Kita niyang nag-iwas ng tingin si Imelda at may kaunting pamumula sa mga pisngi. Basta po, gusto ko lang maging mabuting tao. Nang gabing yon, habang umiinom siya ng gatas na inihanda ng dalaga, na-realize niya ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman sa kanyang buong buhay. Nahuhulog na ang loob niya kay Imelda. Hindi ito mababaw na paghahangad na madalas niyang maramdaman sa ibang babae. Ito ay isang malalim at totoong damdamin na dahan-dahang sumusupil sa kanyang puso. Isang hapon, habang mainit ang sikat ng araw, nakita niya si Imelda sa may likod ng bahay.
Nagpapatayo to ng mga puting linen sa sampayan. Humahampas ang hangin sa malalaking tela at sa bawat pag-ihip nito lumilitaw ang mukha ng dalaga. Pawisan ng noo, may ilang hibla ng buhok ang nakadikit sa pisngi, ngunit may pinakamasayang ngiti habang pinagmamasdan ang ginagawa. Napasandal siya sa haligi ng beranda. Iba ka talaga? Bulong niya sa sarili habang may di maipaliwanag ng ngiti sa kanyang labi. Para sa isang lalaking tulad niya na nasanay ng lahat ng bagay na kukuha sa mabilisang paraan, pera, kotse at babae, ang pagmamasid kay Imelda ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman. Dahil dito nagsimula siyang gumawa ng mga paraan para lang makalapit sa dalaga. Imelda, tawag niya habang pumapasok sa kusina ng mansyon. Nagulat ang dalaga, mabilis na nagpunas ng kamay sa kanyang apron. Sir Emmanuel, may kailangan po ba kayo? Naku, pasensya na po. Naghahanda lang po ako ng merienda para sa inyo at kay Sir Ivan. Wala naman. Gusto ko lang ng tubig. Pagdahilan niya rito. Mabilis na kumuha si Imelda ng malinis na baso. Pinunuto ng malamig na tubig. Inabot niya ito kay Emmanuel ng may magalang na ngiti. Ito po, sir. Habang inaabot ni Emmanuel ang baso, bahagyang nag-abot ang kanilang mga daliri. Isang mabilis at parang kuryenteng sensasyon ang dumaloy sa buong katawan niya. Napatingin siya sa mata ni Imelda at sa isang saglit, nakita niya ang bahagyang pagkabigla rin sa mga mata nito bago to mabilis na yumuko at tumalikod upang mag-ayos ng mga plato. Salamat, aniya. Pilit pinalalamig ang sarili gamit ang tubig, ngunit ang totoo, mas mabilis pa sa kabayo ang tibok ng kanyang puso. Nga pala, Imelda, huwag mo na akong tawaging Sir, Emmanuel na lang. Naku, Sir Emmanuel, hindi po pwede yun. Baka mapagalitan po ako ng mommy ninyo. Kasambay po ako rito at mahirap po kapag narinig nila na hindi ako gumagalang sa inyo. Tayo lang naman ang nakakarinig Pilong ngiti niya habang lumalapit ng kaunti sa counter kung saan nakatayo ang dalaga. Sige na, kapag tayo lang dalawa, Emmanuel na lang. Ayoko nang masyadong formal. Pakiramdam ko napakatanda ko na. Kita niyang napangiti to ng bahagya. Isang magandang ngiti na nagpalabas ng maliliit na dimple sa pisngi nito. Sige po, Emmanuel. Ang tunog ng sarili niyang pangalan mula sa mga labi ni Imelda ay tila musika sa kanyang tenga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na nahuhulog na siya, hindi lang sa isang panandaliang pananabik, kundi sa isang malalim na pagtingin. Nagpasya siya na baguhin na lamang ang kanyang sarili. Tinigil niya ang pakikipagkita sa ibang mga babae. Pumasok ng mas maaga sa opisina upang patunayan na kaya niyang maging seryoso at maging mas maalaga sa bahay. Nag-ipon siya ng lakas loob, umamin sa dalaga. Balak na sabihin kay Imelda ang tunay niyang nararamdaman sa darating na katapusan ng linggo. Ngunit ang hindi niya alam ang kapalaran, may ibang nakahandang laro para sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad siya patungo ng silid-aklatan ng mansyon para kumuha ng libro, napadaan siya sa may garden glass door. Maliwanag ang buwan sa labas at kumikislap ang mga ilaw sa paligid ng swimming pool. May dalawang taong nakatayo doon, nag-uusap ng matimtiman. Kusa nitong nakuha ang pansin niya. Nang maglakad siya ng bahagya sa tapat ng malapit sa kortina upang tingnan kung sino mga yon, tila natigilan ang mga paa niya. Nakatayo ron ang kanyang kuya Ivan. Sa harap nito si Imelda, ngunit hindi ang karaniwang galaw ng kasambahay at amo ang nakikita niya. Nakahawak ang dalawang kamay ng kapatid sa mga balikat ni Imelda. Nakatitig ng may matinding pagmamahal. Isang tingin na kailanman ay hindi pa niya nakikita sa kanyang kapatid. At ang mas masakit, ang paraan ng pagtingin ni Imelda sa kuya niya. Ang mga mata ng dalaga na dati magalang at tahimik lamang sa kanya ay nagniningning sa labis na paghanga at pagmamahal habang nakatingin sa kanyang kapatid. Sigurado ka ba rito, Imelda? Marahang tanong ni Ivan na ang boses ay abot tanaw sa kinaroroonan niya dahil sa katahimikan ng gabi. Dito magiging madali sa pamilya natin, baka husgahan ka nila. Umiling ang babae, dahan-dahang hinawakan ng kamay ng binata. Basta't kasama kita, Sir Ivan,
Hindi ako natatakot. Ikaw lang naman ang gusto ko matagal na. Kita niya, dahan-dahang hinagka ng kuya niya si Imelda sa noo bago to niyakap ng mahigpit. Sa likod ng kortina nakatayo siya na tila ba napako sa kanyang kinatatayuan. Ang basong hawak niya halos mabasag sa higpit ng kanyang hawak. Ang bawat tibok ng kanyang puso na dati puno ng pag-asa ay pinalitan na isang matinding kirot na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya para umamin. Lahat ng pangarap na baka sakaling maging kanyang dalaga ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ang babaeng tanging nakapagpabago sa kanya ay ang babaeng nagmamahal sa kanyang kapatid at ang kapatid niyang kailanman ay hindi nagkamali, ang lalaking nakakuha ng pusong pinakaasam niya. Nang gabing yon, bumalik siya sa silid niya ng tahimik. Hindi siya nakatulog. Habang nakatitig sa kisame, na-realize niya ang pait ng kanyang katayuan. Huli na siya. Nawalan na siya ng karapatan at lakas ng loob na umamin pa. Dahil paano niya aagawin ang tanging babaeng nagpatingkad ng mundo ng kanyang kapatid? At paano niya sisirain ang kaligayahang nakita niya sa mga mata ni Imelda? Mali ang magmahal ng ganito at ang tanging magagawa na lamang niya ay ang pangarapin ang dalaga mula sa malayo. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang napakahabang pagsubok para kay Emmanuel. Kung noon hinahanap-hanap niya ang bawat pagkakataon upang masilayan o makausap si Imelda, ngayon sinasadya niya nang iwasan to. Sa tuwing makikita niyang dalaga sa kusina o kaya naglilinis sa sala, agad siyang umiiwas ng tingin at nagkikibit balikat na dadaan na parang walang nakita. Ang lalaking sanay na nakukuha lahat ng gusto sa isang iglap, ngayon natutunang lunukin ang pait ng pagkatalo. Opisyal nang naging magkasintahan sina Ivan at Imelda, bagamat pinanatili nilang lihim ang kanilang relasyon sa loob ng mansyon dahil na rin sa takot na baka hindi ito tanggapin ng kanilang mga magulang, lalo na nga't magkaiba ang kanilang estado sa buhay. Di maitatago ang pagbabago sa buong bahay. Mas madalas ngumiti si Ivan, ang seryosong kapatid niya na tayong trabaho lang ang inaatupag. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang home office, pumasok ang kanyang kapatid na mayroong dalang 2 tasa ng kape. Ang mukha nito bakas ang isang pamilyar at kakaibang liwanag. Emmanuel, busy ka ba? Talong nito habang inilalagay ang isang tasa sa ibabaw ng mesa. Inalis niya ang kanyang paningin sa laptop at pilit na ngumiti. Hindi naman, may tinatapos lang na kontrata para sa property sa Mindoro. Bakit kuya, may kailangan ka ba? Umupo si Ivan sa silyang kaharap at bahagyang tumawa. Wala naman, napansin ko lang kasi na medyo mailap ka nitong mga nakarang araw. Di na kita makikitang madalas tumambay sa kusina o nakikipagkwentuhan kinamanang. May problema ba sa opisina? Napatigil siyang bigla. Nais niyang sabihin ng totoo. Nais niyang isigaw sa mukha ng kapatid na ang dahilan ng kanyang pagbabago ay ang babaeng inagaw nito sa kanya. Ngunit nang makita niya ang senserong mukha ng kanyang kapatid, ang kuya na hindi kailanman nagdamot sa kanya ng kahit ano, naramdaman niya ang pagiging bigat ng pagiging bunso. Ito ang nag-alaga sa kanya nang mawala ang kanilang ina nung bata pa sila. Paano niya sisirain ang kaligayahan nito? Wala, kuya. Medyo stress lang sa mga bagong clients. Alam mo na, pilit pinapaganda ang trabaho para di mapagalitan ni Dad. Magpahinga ka rin minsan, Emmanuel. Hindi puro trabaho o gimmick ang buhay. Minsan, kailangan mo lang magmahal ng totoo para malaman mo ano talagang halaga ng bawat araw. Kung alam mo lang, bulong niya sa sarili. Ngunit sa halip na magreklamo, ngumiti lang siya ng mapait. Salamat sa iyo, kuya. Susubukan ko. Bago lumabas ng silid ng kapatid, lumingon muli ito sa kanya. Nga pala, masaya ako ngayon, Thunder. Sana balang araw maranasan mo rin magmahal ng buong puso nang walang takot. Pagkaalis ng kuya niya, napasandal siya sa kanyang swivel chair at mariing pinikit ang kanyang mga mata. Ang mga katagangyo ng kanyang kapatid parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang matawa sa irony ng sitwasyon. Mahal niya ng totoo si Imelda, ngunit ang kapalit ay ang panonood lamang sa taong mahal niya habang lumiligaya to sa piling ng iba.
Isang gabi, habang nag-iisa siya sa lanay at umiinom ng alak, naramdaman niya ang banayad na yabag ng kanyang likuran. Paglingon niya, bumungad sa kanya si Imelda. May dalang maliit na tray na may lamang mainit na tsaa at tinapay. Sir Emmanuel, Emmanuel. Medyo nag-aalinlangan wika nito habang nilalagay ang tray sa maliit na mesa sa tabi niya. Napansin ko kasi madalas kayong nag-iisa dito sa gabi. Hindi pa po ba kayo dinadalo ng antok? Hindi niya tiningnan ng dalaga na natili ang mga mata sa basong hawak habang seryosong nagsasalita. Ayos lang ako, wag mo akong alalahanin. Trabaho na lang isipin mo, pati na rin pag-aayos para sa inyo ni Kuya. Napatigil si Imelda. Ang pangalan ni Ivan tila nagpapula sa mukha niya, ngunit kasabay nito ang pagtataka sa tono ng boses ni Emmanuel. Alam niyo po pala, mahinang sambit niya. Paano ko hindi malalaman? Baling ni Emmanuel. Kita-kita ko kayo sa garden. At masaya ko para sa inyo. Si Kuya Ivan, mabuting tao siya. Deserve ka niya. Emmanuel, may nagawa ba akong mali sa'yo? Pakiramdam ko kasi galit kayo sa akin itong mga nakarang araw. Hindi ako galit sa'yo, Imelda. Mabilis na sagot niya. At sa puntong yon, halos madulas na siya sa pagbitaw ng mga salita. Gusto niyang sabihin na galit siya sa sarili. Dahil minamahal to ng kuya niya. Umalis ka na, baka makita pa tayo nito ni Kuya at magtaka kung ba tayo nag-uusap ng gantong oras ng gabi. Yumuko si Imelda, baka sang lungkot sa mukha. Sige po, magpahinga na rin kayo. Habang pinapanood niya ang pagtalikod at pag-alis ng dalaga, naramdaman niya na ang bawat hakbang nito tila humihila sa kanyang puso palayo. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay nagpatunay lamang na kahit anong pilit niyang mag-move on, ang mukha nito'y nakaukit na sa kanyang sistema. Upang magkaroon ng pahinga mula sa mabilis na usad ng buhay sa lungsod at para na rin sa lihim na pagnanais ni na Ivan at Imelda na makapagpalipas ng oras ng malayo sa mata ng mga Monteverde, nagpa siyang pamilyang magbakasyon sa kanilang rest house sa probinsya. Isang malawak na ari-arian na nakatayo sa tuktok na isang bundok, nakadungaw sa bughaw at malawak na karagatan. Para kay Emmanuel ang biyaheng yon ay isang uri ng parusa. Ang makasama sa isang bahay at sasakyan ng dalawa, ang makitang palihim silang nagpapalitan ng mga ngiti at nakaw na tingin ay parang dahan-dahang pagpukpok ng pako sa kanyang puso. Ngunit pilit siyang nagpanggap, binabalik ang kanyang pamilyar na maskara, ang pagiging palabiro, walang pakialam at walang seryosong iniisip. Bro, pakiayos naman tong mga gamit sa compartment. Utos ni Ivan habang nakatayo sa bakuran ng mansyon bago sila numarga. Ako na kuya, mabilis na presenta ni Imelda habang pilit binibitbit ang dalawang malalaking bag. Wag na, mabigat yan. Pigil niya at mabilis inagaw ang mga bag mula sa kamay ng dalaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nakita niya ang pag-aalala at hiya sa mga mata ni Imelda habang siya'y mabilis nag-iwas ng tingin at nilagay ang mga bag sa likod ng sasakyan. Naging tahimik ang kanilang biyahe hanggang sa makarating sila sa probinsya. Sa mga unang araw ng bakasyon, sinikap niyang manatili sa kanyang kwarto o maglakad-lakad sa tabing dagat ng mag-isa. Ayaw niyang maging hadlang sa saya ng dalawa. Ngunit masakit man para sa kanya, hindi niya maiwasang pagmasdan si Imelda kapag naglalakad to sa dalampasigan. Ang mahabang buhok nito ay nililipad ng hangin at ang bawat tawa nito habang kasamang kapatid ay tumatak sa kanyang memorya na parang walang katapusang awitin. Hanggang dumating ang huling gabi ng kanilang bakasyon, isang matinding bagyo ang biglang dumating sa lalawigan. Ang langit na dati punong-puno ng mga bituin na palitan na makakapal at madilim na ulap. Ang hangin nagsimulang humagupit ng malakas at ang mga alon sa dagat lumika ng mga nakakatakot na dagundong. Kailangan natin bumili ng karagdagang gamot at supplies, wika ni Ivan habang nakatayo sa sala, pinagmamasdan ng balita sa telebisyon. Nawawala na rin ang signal ang cellular networks. Ako na ang pupunta sa bayan, kuya, voluntaryo niya rito. Kabisado kong daan papunta sa pinakamalapit na pharmacy at convenience store. Sasama ako, biglang wika ni Imelda. Kailangan din natin ng dagdag na gatas at pagkain para sa kusina. Di kakayanin ni Emmanuel bitbitin lahat ng yon. Tumingin si Ivan sa dalaga nang may pag-aalala. Baka mapahama kayo. Mabilis lang kami, Ivan. Babalik din kami kaagad. Napilitang tumango ang lalaki.
Inayos ang jacket ni Imelda at hinagkan ang noo nito. Mag-ingat kayo, Emmanuel. Alagaan mo si Imelda? Tumango na lamang siya. Maaasahan mo ko, kuya. Maya-maya sumakay na sila ng sasakyan. Habang nagmamaneho siya pababa, paikot-ikot at matarik na kalsada ng bundok, nagsimulang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang wiper ng sasakyan ay mabilis nang gumagalaw ngunit halos wala na silang makita dahil sa labo ng paligid. Natatakot ka ba? Tanong niya habang nakatutok ang mga mata sa kalsada. Napatingin ang dalaga sa kanya at dahan-dahang umiling. Hindi naman po, basta kasama ko po kayo, alam kong magaling kayong magmaneho. Bahagya siyang napangiti sa kabila ng kaba. Salamat sa tiwala. Ngunit di nila alam na sa gubat at sa matarik na kalsadang yon mayroong naghihintay na panganib. Dahil ang lupang kinatapatan ng isang bahagi ng kalsada ay nagsimulang mang-landslide. Habang lumiliko sila sa isang mabilis at matarik na kurbada, biglang lumabas mula sa gilid ng bundok ang malaking volume ng putik, mga bato at bumagsak na puno. Emmanuel, iwas! Sigaw ni Imelda habang nakaturo sa gilid ng kalsada. Mabilis niyang iniikot ang manibela upang iwasan ang bumabagsak na malaking puno. Ngunit dahil sa dulas ng kalsada nawala ng balanse ang mga gulong ng kotse. Humampas ang sasakyan sa barrier at nagpaikot-ikot. Tumamang bahagi ng pintuan ng passenger seat sa isang malaking haligi ng bato bago tuluyang mahulog sa ibabaw ng mababaw na bangin sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng nabasag na salamin at nayubing bakal ay malakas sa dumagundong bago napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang matinding sakit ng kanyang ulo at balikat. May pulang likidong dumadaloy mula sa kanyang noo. Pinilit niyang bumangon. Imelda? Mahinang sambit niya. Lumingon siya sa kanyang tabi. Nakita niya tong walang malay. Imelda, gising! Sigaw niya sa gitna ng takot at panginginig. Mabilis niyang binuksan ang pintuan sa kabilang dako at maingat na binuhat ang dalaga papalabas. Huwag kang mawawala sa akin. Pakiusap, Imelda. Gumising ka. Iyak niya habang buhat to sa kanyang mga bisig. Nasa gitna sila ng kagubatan at walang signal ang telepono. 1 kilometro din ang layo ng pinakamalapit na baryo. Binuhat niya to sa kabila ng sakit ng sarili niyang mga sugat. Naglalakad sa gitna ng putik at ng ulan habang ang dugong nanggagaling sa dalaga ay patuloy na pumapatak sa kanyang dibdib. Tila walang katapusang pag-beep ng heart monitor ang unang sumalubong kay Emmanuel nang magdilat siya ng mata. May semento ang kanyang kanang braso, ngunit wala roon ang kanyang isip. Imelda, ang unang salitang lumabas sa kanyang labi. Pilit siyang bumangon mula sa hospital bed kahit na kumikirot ang kanyang mga sugat. Sa mismong silid na yon, sa kabilang bahagi ng divider curtain, nakahiga si Imelda. Maraming tubong nakakabit sa katawan nito at may balot ng puting benda ang buo nitong ulo. Maya-maya pumasok si Ivan, halatang puyat at pagod ang kanyang kapatid. Mabilis tong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Emmanuel, magpahinga ka muna. Huwag kang masyadong gumalaw. Tagala ng wika ng kapatid. Si Imelda, kuya. Anong sabi ng doktor? Bumuntong hininga si Ivan at sa mga mata nito, nakita niyang isang matinding takot at lungkot. Ligtas na ang buhay niya, Emmanuel. Mabutit na dala mo siya agad sa ospital dahil hindi baka nawala na siya. Nakahinga siya ng maluwag ngunit di pa man tuluyang nakakawala ang bara sa kanyang lalamunan, muling nagsalita ang kapatid. Pero may malaking pinsala na natamo si Imelda. Nagkaroon ng severe traumatic brain injury. Sabi ng neurosurgeon, nagkaroon siya ng retrograde amnesia. Tuluyan itong nakalimutan ng nakaraan niya. Hindi nito kilala kung sino siya. Wala tong nakaalala kahit ano. Hindi niya ako kilala. Hindi ka rin niya kilala? Tanong niya habang nakatitig sa kapatid. Umiling si Ivan. Kaninang umaga, nung magising si Imelda sandali, pumasok ako sa kwarto. Tinitigan niya ako ngunit walang kahit anong kislap ng pagkilala sa mga mata niya. Tinanong niya ako kung sino ako at kung sino siya. Natigilan siya sa narinig, ngunit sa ilalim ng matinding awa at lungkot na yon, isang napakadilim, napakadelikado at napakatamis na kaisipan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Wala nang naaalala si Imelda. Wala nang mga alaala ng pagiging kasambahay sa kanilang mansyon.
Wala na ang mga alaala ng pangarap niya sa buhay at higit sa lahat, wala na ang mga alaala ng pagmamahal niya kay Ivan. Sa pananaw ng mundo, si Imelda ay nawala na nakaraan. Ngunit sa baluktot na pag-iisip na isang lalaki na labis naghahangad ng pag-ibig nito, si Imelda ay binigyan ng panibagong simula. Isang simula na maaari niyang isulat gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang hapon ding yon, umalis si Ivan upang ayusin ang mga papeles at siguraduhing ligtas ang pamilya sa lungsod. Naiwan mag-isa si Emmanuel sa silid kasama ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan nito. Nanginginig ang kanyang kamay nang haplusin niya ang pisngi nito. Sino ka? Mahinang usan ng dalaga. Sino ako? Nasaan ako? Napatigil siya sandali. Ang isang bahagi ng kanyang utak ay nagsasabi na ipaliwanag ang katotohanan na siya si Emmanuel, ang kapatid ng lalaking mahal nito at kasamba ito sa kanilang mansyon. Ngunit ang puso niyang matagal nang nauuhaw sa pagmamahal ng dalaga ay lumaban. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Imelda at tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, binitawan niya ang pinakamalaking kasinungalingan na magpapabago sa kanilang dalawa. Huwag kang matakot, mahal ko. Ako to, si Emmanuel, ang asawa mo. Kumunot ang noo ng dalaga. Tila inaalala ang salita ng kanyang isip. Asawa? Oo, Imelda, ako ang asawa mo. Pagsisinungaling niya habang sinasalaysay ang isang katang-isip na buhay. Nagkaroon tayo ng aksidente sa biyahe habang nagbabakasyon tayo sa probinsya. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang laging nasa tabi mo. Nakita niya ang unti-unting pagpayapa ng mukha ni Imelda. Sa gitna ng dilim at pagkalito, nang walang alaalang isip, ang mga salita ni Emmanuel ang naging tanging hawakan ng dalaga. Dahan-dahan humigpit ang kapit ng daliri ni Imelda sa kamay niya. Emmanuel, aking asawa? Oo, mahal ko, at hindi kita iiwan. Sagot niya sabay halik sa kamay ng dalaga habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi yon luha ng kagalakan lamang, yon ay luha ng isang lalaking alam ang bigat ng kasalanang ginawa niya sa kanyang kapatid at sa babaeng pinakamamahal niya. Nagkasala siya, ngunit sa sandaling yon, nung hawakan ni Imelda ang kanyang kamay nang may buong tiwala, alam niya wala nang atrasan. Nagsimula ng laro ng kanilang kasinungalingan at handa niyang itago si Imelda sa lahat upang maging kanya lamang ito. Ang mga sunod na araw ng pagising ni Imelda ay naging isang mabilis, delikado at maingat na operasyon para kay Emmanuel. Upang di mabulabog ang binuo niyang kasinungalingan, kinailangan niyang ikilos ang lahat bago pa man makabalik ang kanyang kapatid mula sa Maynila. Ginamit niyang sariling pera at koneksyon upang maayos ang maagang discharge ni Imelda sa ospital sa Mindoro. Sa tulong ng isang pribadong doktor na binayaran niya ng malaki upang manahimik, nailabas niya ang dalaga ng walang nakakaalam sa pamilya Monteverde. Ginawan niya ng kwento sa kanyang pamilya at kay Ivan. Gising na di umano si Imelda, ngunit nagpa siyang bumalik sa kanyang malayong probinsya sa Kabisayaan upang doon magpagaling kasama ng mga kamag-anak at nakiusap na wag muna silang istorbohin dahil sa matinding trauma. Masakit man para kay Ivan, tinanggap nito ang desisyon dahil sa pag-aakala na iyon ang pinakamabuti para sa kalusugan ng dalagang pinakamamahal nito. Ngunit ang katotohanan, dinala ni Emmanuel si Imelda sa isang nakatagong villa sa Pampanga. Isang rest house na nakapangalan lamang sa kanya at kailanman ay hindi pa napupuntahan ng kanyang pamilya. Nakatayo ang villa sa gilid ng cliff na nakatunghay sa dagat. Napapalibutan ng matataas na puno at halos 2 oras ang layo sa pinakamalapit na bayan. Isang lihim na paraiso, isang magandang kulungan. Dito ba tayo nakatira, Emmanuel? Tanong ni Imelda habang inaanalayan siya ng binata pababa ng sasakyan. Oo, mahal ko. Mahinang sagot niya habang maingat na iniaayos ang jacket na nakapatong sa balikat nito. Ito ang ating bahay. Dito tayo nakatira ng tahimik. Malayo sa ingay ng lungsod.
Sabi mo kasi sa akin noon, mas gusto mo ang malapit sa kalikasan. Tumingin si Imelda sa paligid. Parang, parang napakatahimik. Wala ba tayong mga kapitbahay o pamilya? Bahagya siyang natigilan sa tanong nito. Ngunit, mabilis niyang nakuha ang kontrol sa sarili. Umakbay siya sa bewang ng dalaga at dahan-dahan tong inakay papunta sa loob ng malawak at modernong villa. Pumanaw na ang mga magulang mo nung bata ka pa, Imelda, pagsisinungaling niya. Gamit ang totoong impormasyong alam niya tungkol sa ulilang estado nito. At ang pamilya ko naman, nasa ibang bansa sila. Tayong dalawa lang talaga ang magkasama rito. Dito natin binuo ang ating mga pangarap. Pasensya ka na, Emmanuel, mahinang wika nito habang nauupo sa sofa. Gusto ko lang maalala ang lahat. Gusto kong maalala kung paano tayo nagkakilala, kung paano mo ako niligawan, kung paano tayo naging mag-asawa. Pero kapag pilit kong inaalala, kumikirot ang ulo ko. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Imelda at tinagkan ito sa noo ng may matinding pagnanais. Huwag mong pilitin, mahal ko. Huwag mong saktan ang sarili mo. Hindi mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang hinaharap natin, ako ang magiging alaala mo. Sasabihin ko sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal at bubuo tayo ng mga bagong alaala dito. Mabuting tao ka, Emmanuel. Nadarama ko sa puso ko. Napakaswerteng babae ko para mahalin mo ng ganito. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa konsensya ni Emmanuel. Bawat hagkan, bawat magandang salita at bawat pag-aalaga ibinibigay niya sa dalaga ay nakabalot sa isang malaking kasinungalingan. Nang gabing yon, matapos maihiga at may pagtimpla ng gata si Imelda, lumabas siya sa malawak na balcony ng villa. Hawak niya ang kanyang telepono. Maraming missed calls mula sa kanyang kapatid at sa kanilang ama. Tiningnan niya ang screen sa telepono. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ini-off ang power at binuksan ang lalagyan ng SIM card. At tinanggal iyon. Tumingin siya sa kadiliman ng dagat sa kanyang harap. Tinapon ang SIM card sa malalim na bangin sa ibaba at bumuntong hininga. Nagsinungaling ako kasi mahal kita, bulong niya sa hangin. At gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Isang buwan nang mabilis na lumipas sa tahimik na rest house. Para kay Imelda ang bawat umaga ay magaan at puno ng pagmamahal. Bagaman madalas pa rin siyang nakatitig sa bakante niyang memorya sa tuwing nag-iisa, unti-unti na siyang nasasanay sa kanyang bagong mundo. Isang mundo na ang sentro ay ang lalaking nagpakilalang kanyang asawa. Si Emmanuel ay naging perpektong kabiyak. Ang dating lalaking sanay na pinaglilingkuran ay walang ginagawa sa bahay na siya mismo ang nagluluto ng kanilang pagkain. Nag-aayos ng kanilang tirahan at nag-aalaga sa bawat pangangailangan ng dalaga. Nagdala siya ng mga babasahin, painting materials at mga bagong damit para kay Imelda upang dito mabagot sa loob ng villa. Isang maagang umaga, nagising si Imelda sa halimuyak ng ginisang bawang at mabangong kape. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa ikalawang palapag. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Emmanuel na nakatalikod, may hawak na sandok habang masayang nagluluto. Lumapit siya ng walang ingay. Sa hindi maipaliwanag na pagnanais, sinandal niya ang kanyang mukha sa likod ng lalaki at dahan-dahang yumakap sa bewang nito mula sa likuran. Napatigil si Emmanuel sa paghahalo ng sinangag. Mabilis na dumaloy ang init sa kanyang buong katawan. Gising ka na pala, mahal ko, wika niya at dahan-dahan humarap upang matitigan ang magandang mukha nito. Masama po ba ang pakiramdam mo? Masarap lang gising ko dahil sa amoy pa lamang ng niluto mo, nagugutom na ako. Mahina siyang natawa at tinagkan ang pisngi nito. Sige na, maupo ka na sa lamesa, maghahain na ako. Habang kumakain sila ng almusal, pinagmasdan ni Imelda si Emmanuel. May isang bagay na madalas niyang napapansin sa mata ng lalaki. Isang lihim na lungkot ng pag-aalinlangan na lumilitaw tuwing nakaliligto sa kanya na matagal. Emmanuel, mahinang tawag niya rito.
Binaba ni Emmanuel ang kanyang baso ng kape. Bakit, mahal ko? May kailangan ka ba? May tinatago ka ba sa akin? Diretsahang tanong ni Imelda. Bigla siyang nabilaukan ng sariling laway. Mabilis siyang uminom ng tubig habang pilit pinapakalma ang mabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Ano? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi napapansin ko, kapag tinitingnan mo ko parang napakalalim ng iniisip mo. Parang may takot sa mga mata mo. Tsaka, bakit wala man lang tayong mga lumang litrato na magkasama dito sa bahay? Wala man lang tayong album ng kasal natin. Ang tanong ni Imelda ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya. Mabilis siyang nag-isip ng idadahilan. Ginamit niya ang pamilyar na husay ng pagsisinungaling upang takpan ang bitag na siya rin ang gumagawa. Nasunog ang lumang bahay natin bago tayo lumipat dito, Imelda. Pagsisinungaling niya. Nawala lahat ng lumang gamit at litrato natin sa sunog na yon. Kaya nga tayo nagpasyang lumipat dito sa Pampanga para magsimulang muli. Ang takot na nakikita ko sa mga mata ko, yon ay ang takot na baka mawala ka ulit sa akin. Muntik ka nang pumanaw sa aksidente, ayokong maranasan ulit ang pait na yon. Nawala ang pagdududa sa mga mata ni Imelda. Sa halip, napalitan niyo ng matinding awa para sa lalaking nakikita niya na labis na nagmamahal sa kanya. Pasensya ka na, Emmanuel. Hindi ko gustong magduda sa'yo. Masyado lang siguro akong napapraning dahil wala akong naaalala. Pero ramdam ko sa puso ko napakabuti mong asawa. Hindi mo ko pinababayaan. Sa bawat salita ng pagtitiwala ni Imelda, dumarami ang sugat sa kanyang konsensya. Ngunit kasabay nito, lalong tumitibay ang kanyang desisyon na wag nang ibalik ang katotohanan. Dahil sa mga sandaling yon, nararamdaman niya na ang dalagang dating nakatingin lamang sa kanyang kapatid ay natutunan na rin siyang mahalin. Ang pangarap na dating imposible ay naging katotohanan sa loob ng kanilang lihim na mundo. Nagsimula pa lang ang bago nating buhay, mahal ko, at sisiguraduhin kong masyado kang magiging masaya sa piling ko. Sa kabilang banda, habang mababa ang sikat ng araw sa kalangitan, naglakad-lakad ang dalawa sa tabing dagat. Malamig ang simoy ng hangin, sumasabay ang mga maliliit na alon sa kanilang mga hakbang. Emmanuel, marahang tawag ni Imelda habang nakatitig sa karagatan. Bakit, mahal ko? Noong mga unang araw na nagising ako sa ospital, pakiramdam ko nahulog ako sa isang napakalalim at napakadilim na balon. Wala akong kilala, wala akong naaalala. Natatakot ako pag dinilay ng dalaga. Pagkatapos ay humarap siya kay Emmanuel. Pero nung hawakan mo ang kamay ko at sinabi mong asawa kita, biglang nawala ang takot ko at ngayon ramdam na ramdam ko dito sa puso ko. Napatigil si Emmanuel sa paglalakad. Ang alin, Imelda? Nilagay ng babae ang isa nitong kamay sa tapat ng puso niya. Ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi ko man naaalala ang nakaraan natin pero sa araw-araw na pinapadama mo sa akin kung gaano mo ko pinahahalagahan, natutunan kita ulit mahalin. O baka nga mas mahal pa kita ngayon kaysa noon. Ang mga salitang iyon ay nakapagpatahimik sa buong paligid para kay Emmanuel. Ang bawat salita ay parang musika sa kanyang tenga, ngunit kasabay nito ay ang matinding galit na pumupuno sa kanyang lalamunan. Nakamit na niya ang pangarap niya. Natutunan na siyang mahalin ni Imelda, hindi bilang kapatid ni Ivan, kundi bilang ang lalaking kasama nito sa kasalukuyan. Hindi niya napigil ang kanyang sarili, kagad niyang hinagkanto sa labi. Yon ang kanilang unang tunay na halik mula nang magsimula ang kasinungalingan. Isang hagkan na punong-puno ng matagal nang pinipigilang pananabik, pagmamahal at matinding takot na baka maglaho ang lahat sa isang pikit mata. I love you, Imelda. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mahal din kita, Emmanuel. Nakangiting sagot ng dalaga. Nang gabing yon, naging ganap ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto at sa lambong ng kadiliman, pinagkaloob ni Imelda ang kanyang buong sarili kay Emmanuel nang may buong pagtitiwala. Para kay Emmanuel, sa gabing yon ang pinakamagandang pangarap na nagkatotoo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang ang pangarap na ito hiram lamang na oras.
Sa kabila ng tamis at ligayang bumabalot sa bawat araw nilang dalawa sa Pampanga, ang kasinungalingan ay tulad ng isang bitak sa dingding. Para kay Emmanuel, ang bawat araw ay isang pakikipagkarera sa oras at sa sariling takot. Di na siya nakakatulog ng maayos sa tuwing pumipikit siya sa gabi habang payapang nakasandal si Imelda sa kanyang balikat, dinadalaw siya ng mga bangungot. Sa kanyang mga panaginip, biglang darating ang kanyang kapatid, aagawin si Imelda sa kanya at sisisihin siya sa pinakamatinding pagtataksil. Magigising siyang pawisan, hinihingal at mabilis na titingnan ang tabi kung nandun pa rin ang dalaga. Isang araw, kinailangan niyang lumabas upang bumili ng mga karagdagang gamot at lingguhang probisyon sa bayan. Ayaw niya sanang iwan si Imelda, ngunit kailangan niyang pumunta ng mag-isa para mag-withdraw ng pera sa bangko gamit ang isang dummy account na hindi matutunto ng kanyang pamilya. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, mahal ko, paalala ni Imelda habang iniaayos ang kwelyo ng shirt niya. Pangako, mabilis lang ako. Huwag kang lalabas ng gate, okay? Kapag may kumatok, huwag mong bubuksan hanggat hindi ako ang tumatawag. Tumango ang babae habang nakangiti. Opo, Mr. Monteverde, maghihintay ako. Pagkarating niya sa bayan ng Pampanga, mabilis niyang ginawa ang kanyang mga lakad. Ngunit habang naglalakad siya sa loob ng isang mall upang bumili ng mga prutas, biglang napatigil ang kanyang mga hakbang. Sa kabilang bahagi ng hallway, may dalawang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan at merong hawak na folder. Nakikipag-usap sila sa security guard ng mall habang nagpapakita ng isang larawan. Nang lumapit pa siya ng kaunti upang tingnan kung sino sila, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang dalawang lalaki ay mga private investigator na madalas kunin ng kumpanya ng kanyang pamilya. At ang larawang hawak ng mga ito ay ang larawan ni Imelda. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Naghahanap pa rin si kuya? Aniya sa isip habang pinapawisan ng malamig. Hindi sumusuko si kuya. Hindi siya naniniwala sa kwento ko na bumalik si Imelda sa probinsya. Mabilis siyang umalis sa mall at bumalik sa kanyang kotse. Napasandal siya sa steering wheel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Narealize niya na hindi sapat ang magtago sa lugar na ito. Ang mundo ay masyadong maliit at ang kuya niya may kakayahang gamitin lahat ng yaman at kapangyarihan ng pamilya Monteverde para mahanap ang babaeng mahal nito. Samantala, habang nasa villa, nagpa siya si Imeldang maglinis ng kwarto upang makapagpalipas ng oras. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa cabinet sa gilid ng higaan, may napansin siyang isang maliit na kwaderno na nakatago sa ilalim ng mga nakatuping kumot. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya yon. Bahagyang luma na ang diary. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga sulat kamay. Ito ang luma niyang diary noong pumunta siya ng Maynila. Mga bagay na naimpake sa kanyang personal na bag bago sila maaksidente, na hindi napansin ni Emmanuel nang itago nito ang mga gamit ng dalaga. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat sa unang pahina. Unang buwan ko bilang kasambahay sa mansyon ng mga Monteverde. Mabait si Ma'am at Sir. Medyo nakakatakot lang si Sir Emmanuel dahil babaero at laging gabi kung umuwi. Pero mabait din naman kapag nakakausap. Napatigil siyang bigla. Kasambahay? Mansyon? Babaero si Emmanuel? Nilipat niya ang pahina. At ang mga kasunod na salita ay mas lalo pang nagpalito sa kanya. Lalong lumalalim ang pagtingin ko kay Sir Ivan. Napakaseryoso niyang tao, pero kapag gumingiti siya sa akin, ay pakiramdam ko ligtas ako. Sana balang araw mapansin niya rin ang tulad kong simpleng katulong. Nang dahil sa kanyang nabasa, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang utak, na tila ba mga locking gear na nagsisimulang mag-ikot at mag-abot sa isa't isa. Ivan? Sino si Ivan? Bulong niya sa sarili habang napapahawak sa kanyang noo. Nang makauwi si Emmanuel sa villa, dala ang mga biniling gamot at pagkain mula sa bayan. Mabilis ang kanyang mga hakbang habang pumasok sa malawak na pintuan.
Laging may takot na bumabalot sa kanya sa tuwing naiiwan siyang mag-isa ang babae. "Imelda, mahal ko, nakabalik na ako?" Tawag niya habang binababa ang mga plastic bag sa counter ng kusina. Walang sumagot. Ang buong villa ay napapalibutan ng isang kakaiba at nakakatakot na katahimikan. Ang tanging naririnig lamang ay ang maihinang ihap ng hangin mula sa bukas na glass door patungong balcony. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag. Pagpasok niya sa master's bedroom, napatigil siya sa kinatatayuan. Nakaupo si Imelda sa tabi ng closet. Nakayuko ito. Magkahawak ang dalawang kamay sa kanyang ulo at bahagyang nanginginig ang mga balikat. Sa sahig sa tabi nito nakabukas ang isang maliit at lumang kwaderno. Kilala niya ang kwadernong iyon. Ang lumang diary ni Imelda na nakatago sa bag nito nung gabi ng aksidente. Akala niya na i-dispatcha niya na lahat ng mga gamit na magpapaalala sa nakaraan ng dalaga, ngunit may nakalimutan pala siya. "Imelda?" Nauutal na wika niya habang dahan-dahang lumalapit. "May problema ba? Sumasakit na naman ba ang ulo mo?" Dahan-dahan tong tumingala sa kanya. Pansin din niya ang pamumutla ng mata nito. "Sino si Ivan, Emmanuel? Ano ang sinasabi mo, mahal ko?" Dahan-dahan tong tumingala sa kanya. Pansin din niya ang pamumula ng mga mata nito. "Anong sinasabi mo?" Binaba ni Imelda ang tingin sa kwaderno sa sahig at tinuro iyon. "Sinulat ko rito. Kasambahay ako sa bahay ninyo. Isinulat ko na may gusto ko sa isang lalaki na ang pangalan ay Ivan at ikaw, sinabi ko rito na babaero ka at amo kita. Emmanuel, ano to? Bakit nakasulat dito na maid mo ko? Bakit wala man lang nakasulat na asawa kita?" Lalo siyang kinabahan. Ramdam niya ang pagkahulog sa sarili niyang bitag. Lumuhod siya sa harap ni Imelda, pilit hinahawakan ang kamay nito, ngunit mabilis itong nilalayo ang mga kamay. "Pakinggan mo ko, Imelda, pakiusap. Luma na ang diary na yan. Lumang kwento yan ng pangarap mo bago pa naging tayo. Di mo ba naalala kung gaano kita pinoprotektahan? Kung gaano kita minahal?" "Hindi ko naaalala," sigaw ni Imelda. "Wala akong naaalala, pero kapag binabasa ko ang mga salitang ito, parang may bumubulong sa utak ko. Parang may mga imahe ng isang lalaking matangkad, seryoso na hindi ikaw." Bigla, napahawak si Imelda sa kanyang noo at napapikit sa matinding sakit. Sa loob ng kanyang isip, nagsimulang magpakita ang malabo ngunit mabilis na imahe. Isang lalaking nagabot ng tsaa sa kanya sa gitna ng gabi. Isang hagkan sa kanyang noo sa garden. Isang boses na nagsasabing, "Basta kasama kita, hindi ako matatakot." Napasigaw siya sa sakit habang napasandal sa gilid ng kama. "Imelda!" Mabilis na tong niyakap kahit napilit siyang itinutulak nito. "Huwag mong pilitin. Pakiusap. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Masasaktan ka lang. Bitawan mo ko, Emmanuel. Bitawan mo ko." Ngunit hindi ito binitawan. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang yakap habang umaagos ang sarili niyang luha. Sa sandaling yon, ramdam niya ang unang malaking bitak sa kanyang itinayong pader ng kasinungalingan. Ang mga alaala ni Imelda ay nagsisimula ng bumalik. Nung kumalma to dahil sa matinding pagod at pag-iyak, nakatitig na lamang ito sa kisame habang nakahiga sa kama. Siya naman nakaupo sa tabi ng higaan, hawak ang kamay ng dalaga na walang katugon-tugon. Alam niya hindi na sapat ang mga simpleng dahilan. Ang kanyang oras ay nauubos na at ang tanong na sino si Ivan ay ang unang hakbang patungo sa tuluyang pagkasira ng kanyang paraiso. Matapos ang gabing yon, ang haliging itinayo ni Emmanuel sa pagitan ng kanilang pangarap at ng katotohanan ay tuluyan ng nagkaroon ng mga lamat na di kayang takpan ng anumang tamis ng salita. Si Imelda naging tahimik at mailap, bagaman hindi nito hayagang nagrereklamo, madalas nito nahuhuling nakatitig sa malayo. Nang sumapit nga ang hapon, habang siya'y nasa ibaba at naghahanda ng tanghalian, narinig niya ang isang malakas na kaluskos at tunog ng nabasag na salamin mula sa ikalawang palapag.
Imelda! Mabilis siyang umakyat. Pagpasok niya sa gilid nakatayo ang babae sa tabi ng bedside table. Nabasag ang glass lamp sa sahig, ngunit hindi yun nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga mata ni Imelda, ang mga matang dati puno ng pagtitiwala sa kanya, ay nakatitig ngayon ng may matinding galit, sakit at matinding pagkabigla. Naalala ko na, marahang bulong nito. Naalala ko na ang lahat. Emmanuel Monteverde, sigaw nito. Hindi mo ako asawa. Hindi ako ang babaeng pinakasalan mo. Kasambahay ako sa bahay ninyo at ang kapatid mo, si Ivan. Si Ivan ang mahal ko. Si Ivan ang kasintahan ko. Imelda, pakinggan mo muna ako. Please, ani rito habang dahan-dahang lumalapit. Nakataas ang dalawang kamay na tila ba sumusuko. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw nito. Bakit mo ko tinago dito? Paano mo naisip na magpapanggap na asawa ko habang nagdurusa ang kapatid mo sa paghanap sa akin? Dahil mahal kita, sigaw din niya pabalik. Lumuhod siya sa harap ng dalaga. Walang pakialam kung gaano siya kadirespetado. Nagsinungaling ako kasi mahal kita. Bago ka pa naging girlfriend ni Kuya, mahal na kita. Nahulog ang loob ko sa iyo nung gabing inalagaan mo ko. Pero wala akong lakas ng loob na umamin dahil ang kuya ko ang gusto mo. Natigilan si Imelda sa narinig. Ngunit hindi nawala ang matinding galit sa kanyang mukha. At sa tingin mo, sapat ng dahilan yon para utuin mo ko? Para pagnakawan ako ng sarili kong buhay at alaala. Naging masaya ako dito sa loob ng ilang buwan sa pag-aakalang mahal mo ko bilang asawa mo. Pero ang totoo, ginamit mo lang ang aksidente para angkinin ako. Kailanman hindi kita sinaktan, Imelda. Inalagaan kita. Binigay kong lahat sa'yo. Lahat ng ginawa ko dito sa bahay na to ay totoo. Pero ang buhay ko kasama ka nakatayo, isang malaking kasinungalingan. Anito sa kanya. Pinagkait mo sa akin ang nakaraan mo. Pinagkait mo sa akin si Ivan. Ano bang tingin mo? Isang gamit ako na pwede mong angkinin kapag nakalimot ako? Dahan-dahan tong tumayo. Aalis ako dito. Babalik ako sa Maynila. Babalik ako sa lalaking tunay na nagmamay-ari ng puso ko. Imelda, wag. Pakiusap. Mabilis siyang humarang sa pintuan. Patawarin mo ko. Wag ka namang umalis ng ganito. Bitawan mo ko, Emmanuel. Tinulak siya ni Imelda ng buong lakas. Huwag mo kong hahawakan kailanman. Diring-diri ako sa sarili ko dahil natutunan kitang mahalin. Habang kapatid mo pala ang tunay na naghihintay sa akin. Napasandal na lamang siya habang pinapanood si Imelda na mabilis kinuha ang gamit at tumakbo palabas. Ang kanyang kasinungalingan ay nagwakas na at ang kailangan na lang niyang harapin ay ang mga nawasak na pirapiraso ng kanyang buhay at ang buhay ng mga taong pinakamamahal niya. Kasalukuyang binabagtas ngayon ni Imelda ang matarik na kalsada pababa ng gulod. Wala siyang pakialam kung saan siya patungo. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makalayo sa lalaking nagkulong sa kanya sa isang napakatamis ngunit napakasakit na kasinungalingan. Habang naglalakad siya sa tabi ng highway sa gitna ng dilim, biglang may dalawang liwanag ng sasakyan ang dumaan mula sa kurbada. Isang SUV ang mabilis na huminto ilang metro mula sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya, bumaba ang isang lalaking nakasuit jacket ngunit gulo-gulo ang buhok at balisa ang mukha. Napatigil siyang bigla. Ang lalaking nasa kanyang mga alaala. Ang lalaking minahal niya bago nagdilim ang kanyang mundo ay nakatayo sa kanyang harap. Imelda? Sigaw ni Ivan. Halos di makapaniwala sa kanyang nakikita. Mabilis tong tumakbo patungo sa dalaga, niyakap ito ng mahigpit. Diyos ko, Imelda, ikaw nga. Buhay ka? Nahanap din kita. Napahagulhol siya sa balikat ng lalaki. Ivan, patawarin mo ko. Shhh, wala kang kasalanan. Anito habang hinahawakan ang kanyang mukha. Sabi ni Emmanuel, bumalik ka raw sa probinsya at ayaw mong magpaabala. Pero hindi ako naniniwala. Nahanap ng investigator ko ang kotse niya na madalas mag-awi dito sa Pampanga kaya't sinundan ko ngayong gabi. Imelda, anong nangyari? Bakit ka nandito? Bakit kasama mo si Emmanuel? Inangat niya ang tingin kay Ivan.
baka sa matinding sakit sa kanyang mukha. Si Emmanuel, tinago niya ako, Ivan. Nawala ako ng alaala dahil sa aksidente at nagpanggap siyang asawa ko. Ano? Anong sinabi mo? Bago pa man siya makapagsalita, narinig nilang mabilis na hakbang mula sa kalsada, pababa ng villa. Si Emmanuel, hingal na hingal ito. Napatigil siya na makita ang dalawa, si Imelda na nakayakap kay Ivan at ang kanyang kapatid na nakatitig sa kanya na may galit na kailanman ay di pa niya nakikita. Kuya, mahinang sabit niya rito. Dahan-dahang nilagay ni Ivan ang dalaga sa kanyang likuran upang protektahan to bago mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa man siya makapagsalitang muli, isang malakas sa suntok ang dumapo sa kanyang pisngi. Kagad siyang bumagsak sa kalsada, ngunit hindi man lang siya gumawa ng paraan na dumepensa o lumaban. Dahan-dahan siyang umupo, nakatitig sa kanyang kapatid. Walang hiya ka, Emmanuel. Kapatid kita. Pinagkatiwalaan kita. Nung gabi ng aksidente, pinagkatiwala ko sa si Imelda dahil akala ko aalagaan mo siya. Pero ano tong ginawa mo? Tinago mo siya? Nagpanggap kang asawa niya. Di niya na napigilan na mapaiyak sa kapatid. Patawarin mo ako, kuya. Patawarin mo ako. Paano mo nagawa to sa akin? Patuloy na sigaw ni Ivan. Nagmukha akong baliw. Araw-araw ako nagluluksa. Araw-araw ko nag-aalala kung maayos lang ba ang lagay ni Imelda sa probinsya. Yan pala nandito lang kayo. Nagdanakaw ka ng buhay na hindi naman sa'yo. Mahal ko si Imelda, kuya. Bago mo pa man siya naging girlfriend, mahal ko na siya. Nagsinungaling ako kasi di ko kayang makitang mawala siya sa akin muli nang magkaroon siya ng amnesia. Kasalanan kong lahat. Saktan mo ko, kuya, pero pakiusap. Huwag mo lang sasabing hindi ko siya minahal. Tumingin si Ivan sa kanya nang may matinding pait at dalamhati. Ang pagmamahal na nakatayo sa kasinungalingan at pangaagaw ay hindi pagmamahal, Emmanuel. Isa yung kabaliwan at pagiging makasarili. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Humarap si Ivan kay Imelda, inakay ito patungo sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto para sa dalaga at maingat tong pinaupo sa loob. Bago sumakay si Ivan sa driver's seat, lumingon siyang muli kay Emmanuel na nakaupo pa rin sa kalsada. Mula sa araw na to, Emmanuel, wala ka ng kapatid. Malamig na wika nito bago isinara ang pinto at pinatakbo sa sasakyan palayo. Pinanood ni Emmanuel ang papalayong mga ilaw ng kotse hanggang sa tuluyan na nga itong mawala. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang kanyang lihim na paraiso tuluyan ang naging isang libingan ng kanyang mga pangarap. Bumalik si Imelda sa Maynila kasama si Ivan, ngunit ang inaakala ng lahat na magiging mabilis at masayang pagbabalik sa dating buhay ay napalitan na isang malalim at hindi maiwasang katahimikan. Bagaman formal nang nakabalik si Imelda sa kanyang dating tirahan sa lungsod at natapos ng trabaho niya bilang kasambahay, sa tulong na rin ng pamilya Monteverde, di pa rin mahanap ng dalaga ang kapayapaan sa kanyang puso. Nang pumasok si Ivan sa kanyang maliit na apartment upang dalhan siya ng pagkain at bulaklak, nakita niyang babae nakatitig lamang sa bintana. Malayong iniisip, baka sa matinding pagod sa mukha. Imelda? Marahang tawag niya habang inilalabag ang mga dala sa lamesa. Kumain ka na ba? Ipagluluto kita ng paborito mo. Dahan-dahan siyang lumingon at pilit siyang ngumiti. Salamat, Ivan, pero wala ko masyadong gana ngayon. Lumapit ang lalaki, dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. May masama ba sa pakiramdam mo? O naiisip mo pa rin ba ang ginawa ng kapatid ko sa'yo? Napayuko siya at isang tahimik na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Nalilito ko, Ivan. Araw-araw kong pilit inaalala ang mga sandali nating dalawa nung hindi ko pa nawawala ang memorya ko. Naalala ko ang kabaitan mo, ang pagmamahal mo sa akin, at ang alam kong ikaw ang dapat kong makasama. Napatigil ang lalaki. Pero anong pumipigil sa'yo, Imelda? Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang mga buwan na kasama ko si Emmanuel sa Pampanga. Oo, galit na galit ako sa kanya dahil nagsinungaling siya sa akin. Galit ako dahil pinaniwala niya ako sa isang buhay na hindi totoo.
Pero Ivan, naramdaman ko rin doon ang pagmamahal na binigay niya sa akin sa araw-araw at ang mas masakit, natutunan ko siyang mahalin. Diring-diri ako sa sarili ko dahil kapag pumipikit ako, nakikita ko pa rin ang mukha niya. Nanlamig ang kamay ni Ivan. Ang narinig mula sa labi ng babaeng pinakamamahal niya ay mas masakit pa kaysa sa pambubugbog na ginawa niya sa kanyang kapatid. Narealize ni Ivan na sa kabila ng malaking kasinungalingan ni Emmanuel, nagawa pa ring mag-iwan ng malalim na marka ng bunsong kapatid sa puso ni Imelda. Isang markang hindi basta-basta mabubura ng simpleng pagbabalik sa nakaraan. Kailangan ko muna ng oras, Ivan. Pakiusap niya habang nakatitig sa mata ng binata. Kailangan kong lumayo at magpalamig. Hindi ko kaya maging tapat sa iyo habang puso't isip ko nahahati pa rin sa inyong dalawang magkapatid. Kailangan kong hanapin ang sarili ko nang walang sino mang Monteverde sa tabi ko. Bumantong hininga si Ivan, bagaman may matinding kirot sa kanyang puso, tinanggap niya ang pakiusap ng dalaga. Alam niya na kapag pinilit niya ito sa sandaling yon, mas lalo lang tong malalayo sa kanya. Naiintindihan ko, Imelda. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Samantala, sa ancestral home ng mga Monteverde, ang buhay tuluyan nang nabalot ng dalamhati. Si Emmanuel bumalik sa bahay pagkatapos ng ilang araw na pagkawala, ngunit hindi na siya ang dating maingay, palabiro at babaerong lalaki. Hindi na siya umaalis ng kanyang silid, nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang higaan, hindi kumakain at halos hindi natutulog. Ang dati niyang pilyong ngiti ay pinalitan ng isang matinding kawalan. Ang galit ng kanyang ama sa pagtatago at pagpapanggap na ginawa niya kay Imelda ay naging dahilan upang alisin siya sa anumang posisyon sa kumpanya. Ngunit wala na siyang pakialam sa pera o sa kanyang katayuan. Ang kanyang pagsisisi ay hindi ang pagkawala ng kanyang yaman, kundi ang sakit na naidulot niya kay Imelda at ang tuluyang pagkasira ng tiwala ng kanyang kapatid. Isang gabi lumabas siya sa kanyang silid, dahan-dahang lumakad patungo sa kwarto ni Ivan. Kumatok siya sa pintuan nito. Nang makapasok siya, nakatayo ron si Ivan. Walang emosyon ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Anong kailangan mo? Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kapatid. Kuya, patawarin mo ko. Sumpain mo na ako, itakwil mo na ako bilang kapatid mo. Tinatanggap ko lahat ng parusa mo pero pakiusap, kuya. Ayusin mo ang buhay ninyo ni Imelda. Huwag mong hayaang magdusa siya dahil sa kasalanan ko. Ako lang ang masama. Ako lang dapat magbayad ng lahat ng to. Tinitigan ni Ivan ang kanyang kapatid na nakaluhod sa kanyang mga paa. Nakikita ang tunay at matinding pagsisisi sa mukha nito. Ang galit sa puso ni Ivan nandun pa rin, ngunit kasabay noon ang kirot na makitang sirang-sira ang bunsong kapatid na minsang inalagaan at minahal niya ng sobra. Di na nagsalita si Ivan, dahan-dahan lang niyang sinara ang pinto ng kanyang silid. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang pag-alis ni Imelda mula sa Maynila. Nagtungo ang dalaga sa isang tahimik na bayan sa La Union, malayo sa karangyaan at ingay ng mga Monteverde. Doon nagbukas siya ng isang maliit na karinderya at panaderya gamit ang sarili niyang mga ipon. Sa tulong ng sariwang hangin at simpleng pamumuhay, unti-unting naging malinaw sa kanya ang mga bagay-bagay. Ang kanyang mga alaala, parehong ang lumang buhay bilang kasambahay na umiibig sa kanyang amo at ang panibagong buhay bilang kabiyak ni Emmanuel ay tuluyang nagsama at naging payapa sa kanyang isip. Habang nag-aayos siya ng mga bagong kopya gawa sa kanyang maliit na tindahan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng kanyang bakuran. Bumaba mula sa sasakyan ng binata. Ivan? Mahinang sambit niya habang nagpupunas ng mga kamay sa apron. Ngumiti ng banayad si Ivan at lumapit sa counter. Magandang hapon, Imelda. Mukhang masigla at maayos ang lagay mo rito. Umupo sila sa isang maliit na mesa na gawa sa kawayan. Inabutan niya to ng mainit na tsaa at bagong bake na tinapay. Naparito ka ba upang sunduin ako? Tanong niya rito. Umiling ang lalaki. Naparito lang ako upang magpaalam at upang ibigay sa iyo ang laya na nararapat para sa iyo. Wika nito habang hinahawakan ang tasa ng tsaa. Sa nakalipas na mga buwan na malayo ka, marami akong naisip. Inisip ko kung ba't labis kitang minahal noon. Minahal kita dahil sa kabaitan ko, sa iyong katapatan at sa payak mong katauhan. Pero na-realize ko rin na ang pagmamahal ko sa iyo noon ay nakatali sa pagnanais kong protektahan ka bilang kasambahay.
At nang mawala ang alaala mo, nakita ko kung paano ka minahal ni Emmanuel sa paraang hindi ko kailanman naisip. Nagkasala si Emmanuel. Malaki ang naging pagkakamali niya sa atin, pero hindi ko may pagkakailan na ang buong puso niya na ibigay niya sa'yo. Nag-usap na kami ni Emmanuel. Imelda, bago ako pumunta dito, nagkaharap kaming dalawa bilang magkapatid. Pinatawad ko siya, hindi dahil madaling limutin ang ginawa niya, kundi dahil nakita ko ang totoong pagsisisi sa kanyang mga mata. At na-realize ko na kung mananatili akong galit, tatlo tayong magdurusa habang buhay. Tumayo si Ivan, inabot ang kamay ng dalaga. Tinitigan niya to ng may buong paggalang at pagmamahal. Isang pagmamahal na ngayon malaya na sa pagnanais na mag-angkin. Ang puso mo ang dapat mong tanungin, Imelda. Mahinang usal niya habang hinahagkan ang noo nito sa huling pagkakataon bilang tanda ng pagpapaalam sa kanilang nakaraan. Nang umalis si Ivan nung hapon ding yon, naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Alam na niyang sagot. Pagkaraan ng 2 araw habang magdadapit hapon, may isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad patungo sa maliit na tindahan niya, si Emmanuel. Napatigil si Emmanuel ilang metro mula sa kinaroroonan ni Imelda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa dalagang nakatayo sa may beranda ng panaderya. Imelda? Marahang tawag niya. Dahan-dahan ding humarap si Imelda sa kanya. Walang galit, walang muhi, walang sumbat sa mukha ng dalaga. Inutusan ako ni Kuya na pumunta rito. Sinabi niya sa akin na maayos ka na raw. Gusto ko lang humingi ng tawad ng personal. Alam ko hindi sapat ng salitang patawarin mo ko para sa lahat ng kasalanan ginawa ko sa'yo. Nagsinungaling ako, inagaw ko ang buhay mo. Ginamit ang pagkakataong wala kang alaala para sarilinin ka. Tanggap ko kung galit ka sa akin habang buhay, aalis din ako kaagad. Gusto ko lang siguraduhing maayos at masaya ka na. Dahan-dahan lumakad si Imelda pababa ng beranda patungo sa kinaroroonan ng binata. Tumigil siya sa mismong harap nito. Inangat ni Imelda ang kanyang kamay, dahan-dahang pinatong ang kanyang mga daliri sa mukha ni Emmanuel. Hinahawakan ang payat nitong pisngi. Napatingin si Emmanuel sa kanya, gulat at hindi makapaniwala. Mali ang magsinungaling, Emmanuel. Mali ang magpanggap at napakalaking kasalanan ng ginawa mo sa kapatid mo at sa akin. Huminga na malalim si Imelda at ngumiti ng banayad. Pero sa kabila ng lahat ng kasinungalingang yon, ang pagmamahal mo na pinaramdam mo sa akin araw-araw ay hindi naging kasinungalingan. Naramdaman ko ang tapat mong pag-aalaga at na-realize ko na hindi ko minahal ang asawa ko dahil sa sinabi mong mag-asawa tayo. Minahal kita dahil ikaw si Emmanuel, ang lalaking nag-alaga at nagmahal sa akin ng buong buo. Nagsinungaling ka kasi mahal mo ko, bulong niya habang pinalilibutan ng kanyang 2 kamay ang mukha ng binata. At ngayon nandito ako kasi mahal din kita. Nagpapatawad ako, Emmanuel. Magsimula tayong muli sa pagkakataong to ng walang lihim, walang kasinungalingan at malaya sa nakaraan. Matapos ng gabing yon, ang lumang pahina ng galit, pagtataksil at kasinungalingan tuluyang naisara. Di man mabilis sa naging proseso ng paghihilom ng pamilya Monteverde, ang panahon, kababaang loob at tapat na pagsisisi ni Emmanuel ang naging tulay upang dahan-dahang maibalik ang dating tamis ng pagsasama ng magkapatid. Si Ivan ay nagpasyang mag-focus sa pagpapalawak ng negosyo ng pamilya sa ibang bansa at pansamantalang nanirahan sa Singapore. Bago to umalis, naging malinaw at payapa ang kanilang paghihiwalay ni Imelda. Isang magandang pagtatapos ng kanilang nakaraan na nagbigay daan upang ganap niyang mabuksan ang kanyang puso para sa mga panibagong oportunidad sa buhay. Si Emmanuel naman, tuluyan nang tumalikod sa kanyang dating buhay gabi at sa imahe ng pagiging isang walang seryosong lalaki. Naging mas masipag sa kumpanya, mas responsable at higit sa lahat, naging tapat na katuwang ni Imelda sa lahat ng bagay. Mariwanag ang sikat ng araw sa isang pribadong garden resort. Ang buong paligid na palamutian ng mga sariwang puting rosas na sumasabay sa banayad at malamig na simoy ng hangin. Ngayong araw ang kasal ni na Emmanuel at Imelda. Sa harap ng altar sa gitna ng matatayog na puno at tanawin, nakatayo si Emmanuel.
Nakasuot siya ng isang eleganteng barong Tagalog na may masiselang burda at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na emosyon habang nakatitig sa dulo ng aisle. Nang tumunog ang banayad na saliw ng violin at bumukas sa malaking gawa sa kahoy na arko, dahan-dahan umakbang papasok si Imelda. Napakaganda ng dalaga. Nakasuot ng simpleng cream-colored bridal gown na may lace na detalye sa sleeves at mahabang veil na inililipad ng hangin. Walang masyadong palamuti, ngunit ang kanyang natural na ganda at ang masayang ngiti sa kanyang labi ay sapat na upang mapasinghap lahat ng mga bisita. Sa kabilang dako ng aisle nakatayo si Ivan habang nakangiti ng may buong katapatan at pagmamalaki para sa dalawa. Nang makarating si Imelda sa harap ng altar, inabot niya ang kamay nito. Kaagad nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang sulyap na yon, tila nagbalik lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa simpleng pagtingin sa mansyon, sa aksidente, sa lihim na paraiso sa Pampanga hanggang sa paglabas ng katotohanan. Mga kapatid at mga kaibigan, wika ng pari habang nakatitig sa dalawa. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula. Ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa kakayahang humingi ng tawad, magpatawad at pumiling magmahal muli sa kabila ng mga pagkakamali ng nakaraan. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng kanilang mga personal vows. Inuna niyang pagsuot ng singsing sa daliri ni Imelda. Nanginginig ang kanyang boses pero puno ng matinding emosyon at katapatan habang nakatitig sa mga mata nito. Imelda, panimula niya. Unang beses kitang nakita nung gabing inalagaan mo ko na wala man lang hinihinging kapalit. Nang mga oras na yon, tinuro mo sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na pag-aalaga. Nagkamali ako, nagpadala sa takot at sa matinding pagnanais na angkinin ka, kaya ako gumawa ng malaking kasinungalingan. Nagsinungaling ako dahil mahal kita at yon ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ko sa buhay ko. Pero ngayon sa harap ng pamilya natin nangangako ko, bawat salitang bibitawan ko mula sa araw na to hanggang sa huling hininga ko ay magiging purong katotohanan. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo, isang buhay na puno ng galang, tapat na pagmamahal at kapayapaan. Ikaw ang aking ngayon, ang aking bukas at ang aking habang buhay. Napaluha rin si Imelda habang pinapahid ang pisngi ng binata. Pagkatapos kinuha niya ang singsing, dahan-dahang sinuot to sa daliri ng binata. Emmanuel, nakalimutan ko man ang nakaraan ko noon, ang puso ko ay hindi kailanman nakalimot sa tunay na pagmamahal. Galit ako sa kasinungalingan pero narealize ko na ang taong nagmamahal sa akin, hindi isang katang-isip lamang. Iyon ay ikaw, ang tunay na ikaw. Minahal kita sa kabila ng iyong mga sugat at pagkakamali dahil nakita ko ang tapat mong puso. Di ko na kailangan lingunin pa ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan na binuo nating magkasama. Pinipili kita ngayon, bukas at sa lahat ng araw ng buhay ko. Ikaw ang aking kabiyak, ang aking protektor at ang aking iisang pag-ibig. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Pahayag ng pari na may malawak ng ngiti. You may now kiss the bride. Inangat niya ang veil ni Imelda. Tinitigan ang magandang mukha ng kanyang asawa ng may matinding paggalang at pagmamahal. Dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang mga kamay sa bewang nito. Nilapat ang isang matamis, tapat at walang katapusang halik sa labi nito. Nagpalakpakan lahat ng mga bisita sa paligid. Si Ivan ay masayang pumapalakpak mula sa kanyang kinaroroonan. May liwanag at kapayapaan sa sariling mga mata. Kinagabihan sa malawak na garden reception ng resort, nakaupo sila sa isang elevated tower habang pinagmamasdan ang mga bisitang nagsasayawan. Masaya ka ba, Mr. Monteverde? Pilyo ngunit mahinahong tanong ni Imelda habang inaayos ang bulaklak sa kanyang buhok. Lumingon si Emmanuel sa kanya at gumiti. Higit pa sa masaya, Mrs. Monteverde? Nilapit niya ang kanyang mukha sa tenga nito at pabulong na nagsalita. Kailanman hindi naging mali ang magmahal, Imelda. Naging mali lang ang paraan ko noon pero ngayon tama ng lahat. Ngumiti si Imelda. Sinandal ang kanyang mukha sa balikat ng asawa habang nakatitig sila sa libu-libong bituin sa kalangitan. Sa wakas, ang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang madilim na kasinungalingan at matinding pagsubok ay nagwakas sa pinakamagandang katotohanan.
isang tapat na pagmamahalan na malaya, buo at magpakailanman. Aral ng kwento. Kailanman hindi natin po pwedeng ilayo ang tunay at pangmatagalang pag-ibig sa ibabaw ng kasinungalingan. Kahit gaano kalalim o katapat ang madrama mong pagmamahal para sa isang tao, ang maling paraan ay hinding-hindi magiging tama. Ang tunay na pag-ibig hindi nagmamadali. Hindi nang-aangke ng may pagtatago at hindi nagnanakaw ng buhay ng iba. Ito ay kusang binibigay at malayang lumalago sa ilalim ng katotohanan at sa huli, ang tapat na pagsisisi at taos-pusong pagpapatawad lamang ang tanging paraan para maghilom ang pinakamatinding sugat ng pagkakamali at makamit ang totoong kapayapaan.